Ito ang katotohanan. At ngayon, tunghayan natin ang mga kasaysayang nakapanoob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang mga kwento ng mga tunay na bayani at mga karanasan ng mga kawal Pilipinong naglilingkod sa bayan. Ito ang katotohanan. Ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RH-TV. Ito ang katotohanan. Ngayong araw na ito ay aming bibigyan ng pagpupugay ang mga sundalong kabilang sa Peacekeeping Force na madidestino sa Golan Heights na pamumunuan ni Colonel Sonny Gadot ng Philippine Army. Ang tropang ito ni Colonel Sonny Gadot ay pangatlong batch na may papadala ng ating pamahalaan upang magsakatuparan ng peacekeeping mission sa magulong border ng bansang Israel at ng Syria sa Middle East. Ang ating bansa ay nagpadala ng unang batch noong November 9, 2009, ikalawa noong Abril 2010, at ang grupong ito ni Colonel Gadot ang pangatlo. Sa isang simpleng seremonyang sinagawa sa punong himpilan ng National Capital Regional Command ng AFP sa Campo Aguinaldo, binasbasan ni AFP Chief of Staff General Ricardo David ang tropa. Binigyang tagubilin ni General David ang mga opisyal at sundalo ng Pilipinas na madidestino sa Golan Heights. Siyempre gusto kong sa kanila ay magampanan nila yung tungkulin nila sa Golan Heights. Yun ang importante na magampanan nila ang mga mission nila, ang tungkulin. Because this area, I was there, nandun ako sa area, napakahirap ng disyerto doon disyerto doon. Halos walang mga punong kahoy, iba-iba yung ibang kultura, iba yung terrain, iba yung pupuntahan nila. With their training, we hope that they will do their best in the area. Ang RP contingent na may bilang na 322 na pamumunuan ni Colonel Sonny Gadot, isa siya sa 44 na opisyal na may 14 na kababaihan. Sinabi ni Colonel Gadot na handa na sila sa kanilang misyon. Actually, meron na kaming briefing at saka continuous indoctrination at saka orientation doon sa kanilang dapat gagawin pag nandun na kami. Kasama na rin doon yung pagbigay namin ng emphasis na sa kanilang proper conduct, lalo na sa dealings with the civilian at sa ibang mga contingent na nandun sa mission area. Ayon pa kay Colonel Gadot, ito ang kanyang kauna-unahang misyon sa labas ng bansa at ang kanyang pamumunuan ang mahigit sa 300 sundalo. Po ang first mission nyo outside the country, sir? Opo. So anong feeling ninyo na kayo ay isa sa mapupunta ngayon sa pinakamagulong bansa? Sa akin, isang very rare opportunity ito at of course it is also an honor for me na magiging isang commander ng contingent papunta doon sa mission area na sinasabi nila magulo. So on my part, isang challenge yan sa akin and siguro maipakita ko na dapat kayanin namin yung aming mission doon sa area. Naunawaan naman umano ng kanyang pamilya ang kanilang sitwasyon at ayon pa sa kanya, very supported ang kanyang asawa sa misyong ito sa labas ng bansa. Sa pamilya ko naman, naintindihan naman nila yung aking sitwasyon, yung aking career. So, supportive sila at they have a peace of mind kahit na nandun ako doon sa mission area. Aming naitanong kay Colonel Gadot kung bakit niya pinasok ang maging kawal ng Pilipinas at maglingkod sa bayan. Ayon sa kanya, dumating na lamang sa kanyang sarili at naisip ang pumasok sa militar. At ngayon ay pipilitin niyang matumpasan ang kanyang paglilingkod ng buong katapatan. Of course, lahat ng mga tao kasi may kanya-kanyang interest yun at saka karir na gusto mangyari sa kanilang buhay. So, sa aking sarili, dumating na lang yan sa aking buhay na gusto ko maging isang sundalo upang makaserbisyo sa bayan, makaserbisyo sa ating mamamayan. At ngayon, isang magandang pagkataon dahil hindi lang
dito sa local city, kung di pati doon sa global ay makapagserbisyo pa rin tayo. Mayroon tayong pagkakataon na makapagserbisyo doon. Hindi ho ba kayo pinigilan ng misis ninyo, ng inyong pamilya, pa makalabas ng bansa? Yung sinasabi ko nga na naintindihan nila, and kung ano man yung aking undertaking, lalo na kung related sa aking career, ay they are all-out support sa akin. Taong 2009, nang lumiham ang United Nations Department of Peacekeeping Operations sa ating pamahalaan at humihiling ng ating kontribusyon mula sa puwersa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na madestino sa Golan Heights. Hiniling ng United Nations na magpadala tayo ng mga tauhan, kagamitan na magsiserbisyo bilang mga Headquarters Support Platoon sa United Department of Peacekeeping Operations Headquarters na kabibilangan ng Philippine Battalion sa southern portions ng United Nations DOF area. At ayon kay Colonel Sonny Gadot, ang kanyang pamilya ay all-out support sa misyong ito. Hindi ho ba kayo pinigilan ng misis ninyo, ng inyong pamilya, pa makalabas ng bansa? Yung sinasabi ko nga na naintindihan nila, and kung ano man yung aking undertaking, lalo na kung related sa aking career, ay they are all-out support sa akin. Si Colonel Sonny Gadot, ang battalion commander ng 3rd RP Contingent na madidestino sa Golan Heights. Ang tropang ito ni Colonel Sonny Gadot ay aming inihahalin tulad sa mga buhay na bayaning naglilingkod sa bayan. Ilan lamang sila sa mga kawal na matapat na naglilingkod sa bayan. Kaya't sila ay aming binibigyan ng pagpupugay bilang mga sundalo sa makabagong bayaning Pilipino. Ito ang katotohanan. Inyong natunghayan ang isang tunay na kasaysayang nakapaloob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang katotohanan. Subaybayan ang susunod na mga pagtatanghal ng mga kwento ng mga tunay na bayani at karanasan ng mga kawal Pilipino na naglilingkod sa bayan. Tuwing araw ng linggo, alas 4 ng umaga sa palatuntunang Defense Corner ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan.